Pakinggan nyo tong song na to. I think that even Sisyphus would hate this uphill climb, and I'm not sure that Tinder is what Darwin had in mind. Sino nga ba si Sisyphus at ano ang kanyang role sa Greek mythology? Bakit siya hate ng mga gods and goddesses? At kung dapat ba siyang tularan? Si Sisyphus lang naman ay ang kauna-unahang king of Ephyra na ngayon ay kilala bilang Corinth. Bagamat isa siyang magaling na king, ay minsan kakaiba rin ang takbo ng kanyang utak. Dahil mahilig siyang mag-deceive ng mga gods and goddesses, pati na rin ang mga mortals, para lang makuha niya ang kanyang gusto. Kaya niyang gawin ang lahat para lang sa kanyang ambisyon because he's so ambitious. Nariyang sinisidus niya ang kanyang mga pamangkin, nariyang pinapapatay niya o pinapatay niya yung mga travelers, guests, and visitors na pumupunta sa kanyang palasyo para lang maipakita kung gaano siya ka-powerful at kabagsik. So una pa lang may galit na sa kanya ang mga gods and goddesses kasi vina-violate di umano niya ang sacred law of hospitality. Itong si Sisyphus, pakialamero din. Mahilig siyang makialam sa buhay ng may buhay, lagi niyang minamanmanan yung mga gods and goddesses tapos kapag may ginawa silang mali, gagamitin niya yon, ipang-blackmail niya yon para nga makuha niya ang kanyang gusto. Isang araw na saksihan niya na kinidnap nitong si Zeus, itong si Aegina na naliligo sa spring. Si Aegina ay anak ni river god Asopus. Pero dahil nga nagandahan si Zeus, nakita niya na, wow, so fresh, so young, ganon. Itong si Zeus, meron nga siyang kakayahang mag-transform into something kapag may nagugustuhan siya at may gusto siyang iseduce. It so happened na ang transformation na ginawa niya ay isang malaking birdie, malaking eagle. At dinakot niya itong si Aegina. Na-witness din ni Sisyphus kung saang far, far away land dinala ni Zeus si Aegina. Dahil bright child itong si Sisyphus, sabi niya, ay nako Zeus, sige lang, magagamit ko yung kalokohan mo sa something na advantageous for me. Sa pagkakakidnap kay Aegina, nalungkot ang kanyang ama na si Asopus. Kaya naman nag-dry ang mga rivers, wala nang dilig-dilig ang mga halaman, nagkandamatay ang mga crops. Kaya naman hinikayat siya ng mga gods and goddesses na, huy Asopus, imbes na magmukmuk ka dyan, hanapin mo na lang yung anak mo. Kasi wala namang mangyayari kung magmumukmuk ka dyan. Ayun na nga ang ginawa ni Asopus, hinanap niya ang kanyang anak, kung saan siya dinala ni Zeus, hanggang sa magawi siya sa Corinth o sa Ephyra. Nung makita ni Sisyphus itong si Asopus, sabi niya, Asopus, Asopus, can't hold it back anymore. Sure. Sabi niya, Asopus, alam ko kung nasaan ang anak mo, pero syempre, bago ko sabihin kung nasaan siya, bigyan mo muna kami ng spring of water dito, tapos ipangalan mo sa akin. Sabi ni Asopus, kahit ano gagawin ko para lang makita ko yung anak ko. At binigyan nga niya ng spring of water itong kingdom ni Sisyphus. Naging tapat naman itong si Sisyphus, itinuro niya kung saan itinago ni Zeus si Aegina at dali-daling pumunta doon si Asopus. Nang makita ni Zeus na paparating na ang tatay ni Aegina, nagalit siya. Nagpa-strike siya ng thunderbolt. Sa lakas ng thunderbolt ay hindi na nagkita ang mag-ama, bagkus ay bumalik o ibinalik ng thunderbolt itong si Asopus sa kung saan siya nanggaling. Sa sobrang galit nitong si Zeus, inutusan niya si Thanatos na god of death para hanapin kung sino man ang nagsuplong o kung sino man ang nag-reveal kung saan sila nagtatago. Agad-agad sumunod itong si Thanatos at pumunta siya sa Ephyra o sa Corinth. Nang magkita sila ni Sisyphus, alam kaagad ni Sisyphus na si god of death yon. Di ba nga, clever but not wise itong si Sisyphus. Sabi niya, wow! Ikaw pala yung God of Death? Ikaw pala yan. Napaka-magnificent mo pala talaga. Tsaka, welcome naman sa aking palasyo, no? Ano bang ginagawa mo rito? Susunduin mo na ba ako? Masyado naman atang maaga. Parang hindi ko pa na-enjoy yung buhay ko. Pero ikaw bahala kasi ikaw naman ang God of Death. Pero naaano lang ako na sino na lang ang magsasabi sa mga tao na hindi ka naman pala talaga nakakatakot at tsaka mukha kang friendly. Dito nag-start ma-flatter itong si Thanatos. Sabi niya, first time ko lang mapuri ng isang human. Sabi ni Sisyphus, anyway, andito ka na lang din naman. Bilang ritual, nagbibigay talaga ako ng mga gifts para sa aking special visitors. Binigyan ni Sisyphus ng isang malaking box itong si Thanatos. Sabi ni Sisyphus, sige na, i-unbox mo na yan. Kagagaling lang yan sa sorting area. Kadi-deliver lang niyan. Cash on delivery nga yan. Sabi ni Thanatos, uy, thank you. Ngayon lang talaga ako natutuwa kasi first time ko lang makatanggap ng regalo mula sa isang tao. Sabi ni Sisyphus, layon, kau naman, para ka namang others. Nung makita ni Thanatos kung ano yung laman ng box, sabi niya, uy, Sisyphus, paano ba ito gamitin? Naman ito? Kumikinang naman. Kasi ang laman ay golden chains o kadenang ginto.
So, dahil nga hindi alam ni Thanatos kung para saan yung chain na yon, i-demonstrate ni Sisyphus. Akala ni Thanatos naglalaro lang sila o dinidemonstrate niya talaga kung paano nga gamitin yung chain. Hindi niya alam na ginagapos na pala siya. Nung maigapos na itong si Thanatos, sabi ni Sisyphus, diba, ganyan gamitin niya, napaka-aesthetic, diba? Sabay karipas ng takbo. So, lumilipas ang mga panahon sa world of the living na walang namamatay. Kahit mabigwasan yung tao sa gyera, hindi talaga namamatay. Ito si Thanatos may pagkaaning, hindi niya magets na prisoner na pala siya. So, tinatawag niya pa rin si Sisyphus na, Sisyphus, this ain't funny anymore. Like, what the heck, hindi na ako natutuwa. Na-realize lang niya na niloloko na lang pala talaga siya ni Sisyphus nung hindi na talaga siya binalikan. Itong mga gods and goddesses, dahil nga naka-chain itong si Thanatos, nagtaka dahil bakit walang nagkakandamatay sa gyera. Pati na rin itong si Hades, nagsabi na, babate ka, parang walang bagong customer na dumarating, ilang araw na. At pati na rin si Athena, na goddess of strategic war, napasabi na kay Ares na god of war na, Ares, puntahan mo nga si Thanatos kasi parang he's not doing his job. Walang namamatay. Sabi ni Ares, oo nga, hindi na rin ako natutuwa sa gyera na sinet up ko na ito kasi kahit anong gawin nila, wala talagang namamatay. Tsaka hindi na rin siya entertaining for me. So, trinace nila kung saan ang last location ni Thanatos at nakita na sa Corinth. Agad na sumugod itong si Ares sa Corinth at nung makita niya na naka-chain itong si Thanatos, agad niyang pinakawalan. Siyempre, nagkahalo-halo na ang galit nitong si Thanatos. At first target niya talaga si Sisyphus. Itong si Sisyphus naman, alam niya na babalikan siya ni Thanatos. Kaya ang sabi niya sa asawa niya, nagbili na siya sa asawa niya na, Merope, my love, my honey, so sweet, ganon. Kapag man ako ay namatay ng maaga, wag mo akong bibigyan ng decent funeral. Pabayaan mo lang, wag ka nang magpaano ng bongga-bongga dyan. Tsaka, pwede ba itapon mo na lang ako sa ilog? Nagtaka itong si Merope, pero wala siyang magawa. Kasi yun ang bili ng king. At kung ano ang order ng king, yun ang susundin ng queen. So sabi niya, sige, I gotcha. At hindi nga nagkamali itong si Sisyphus. Nang makawala itong si Thanatos, pinuntahan siya kaagad. At doon ay namatay. So namatay itong si Sisyphus, hindi siya binigyan ng decent funeral ng kanyang asawa at itinapon na lang din talaga siya sa ilog. Ngayon, ito palang ilog ay connected sa River Styx na doon pinatransport yung mga dead. So pagkarating ni Sisyphus sa underworld, agad niyang face-to-face ang mag-asawang Hades at Persephone. Pero ang kinausap niya ay si Persephone kasi alam niya na itong babaeng ito ay masyadong maawain. O may puso siya para sa mga taong nasa world of the living. Sabi niya, Persephone, nakita mo naman ang ginawa ng makasarili at walang hiya kong asawa. Nung mamatay ako, hindi ako binigyan ng decent funeral. Tinapon na lang din ako sa ilog. Makatarungan ba yon? Tsaka parang binastos na lang din kayo kasi hindi siya nagbigay ng kahit anong death rights para sa akin. Nakiusap siya sa mag-asawa na ibalik siya sa world of the living kahit isang araw lang. Para nga daw makapaghiganti dito sa kanyang asawa. Pumayag naman ang mag-asawa, given, sabi ni Hades, papayagan ka namin na bumalik sa world of the living, pero isang araw lang, buong araw lang. Kapag kumagat na ang dilim, bumalik ka na dito sa world of the dead. Tuwang-tuwa naman itong si Sisyphus na nagsabi na, okay, yes, for the go. Tutupad ako, babalik ako dito kapag gabi na. Pero pagkabalik niya sa Corinth, agad-agad niyang hinablot ang kanyang asawa at lumaya sila sa Corinth. Wala na siyang pakialam sa wealth, wala na siyang pakialam sa kanyang power, sa kanyang authority, sa kanyang whatsoever. Basta, ang mahalaga para sa kanya ay buhay siya. So tumakas sila sa Corinth. Pumunta sila, nagtago sila sa kung saan-saan. Ilang taon pa ang nakalipas, hindi siya natagpuan. Namuhay sila ng masaya ng kanyang asawa na akala mo talagang hindi na niya ma-encounter si Thanatos. But, one day, nagulat siya nang unti-unti niyang makita si Thanatos na papalapit sa kanya. Iyon pala ay itinuro ni Hermes na messenger of the gods kung saan sila nagtatago. Itinuro niya kay Thanatos. Nang magka-face-to-face sila, sinabi ka agad ni Sisyphus na, oo na, sige na, wala na akong takas sa'yo, kunin mo na ako. Hindi ko na kayo lolokohin kahit kailan kasi na-realize ko mali naman talaga ako. Pero dahil nga galit ang mga gods and goddesses, lalo na si Hades, nung mamatay ulit siya, dinala siya sa underworld, ipinag-utos nitong si Hades na dalhin si Sisyphus sa Tartarus
na deepest and the darkest part in the underworld. Doon kapag napunta ka na sa Tartarus, wala nang balikan. No return, no exchange. Ganon. So, bilang punishment sa kanya, binigyan siya ng isang mabigat at malaking bato na itutulak niya mula sa paanan ng bundok paakyat. Pero kapag nasa tuktok na siya ng bundok, syempre bibigat, napapagod siya, mabibitawan niya yung bato at malalaglag ulit sa baba, magre-restart na siya ng trabaho. Magre-restart siya ng magre-restart ng magre-restart. So yun yung binigay na punishment sa kanya dahil nga paulit-ulit niyang chinicheat ang death. Hindi siya nakatakas. Hindi siya nakatakas sa punishment. Iyon ang kanyang punishment for the rest of his life. Wala namang rest of his life kasi patay na siya. So, for eternity. Ganun. So, anong ibig sabihin nito mga ka-chismith? Na hindi lahat ay deserve ang second chances. Charot. So, ano nga ba ang natutuhan nyo mula sa ating chismith na ito? Share nyo naman sa ating comment section. Hanggang sa muli. Bye!